Noong ika-12 ng Hunyo taong 2011, ang mga astronaut na sina Jacques-Inde Fowler, Brian Harper, at ang bagong dating na si Marcus ay nasa isang space shuttle mission na mag-ayos ng satellite. Pagkatapos, napansin ni Harper ang isang misteryosong itim na patungo sa kanila. Inatake nito ang satellite. Pinatay si Marcus at nawala ng kakayahan si Fowler. Sa kabutihang palad, nagawa ni Harper na muling pumasok sa shuttle para lumipad ang pabalik sa Earth. Pagdating sa lupa, sinubukan ni Harper na ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari sa kanila sa kalawakan. Gayunpaman, lahat ng kwento niya tungkol sa misteryosong itim na ay pinawalang bisa ng NASA. Pagkatapos ng 18 buwan ng pagsisiyasat, sa wakas ay napagpasyahan ng NASA na ang pagkakamali ng tao ang dahilan ng insidente, habang kwento ni Harper ay nananatiling malawak na hindi pinaniniwalaan. Sa kabilang banda, si Fowler na walang malay sa oras ng insidente, nabigong ipagtanggol siya sa panahon ng pagdinig. Bilang resulta, si Harper ay tinanggal. Hindi lamang yun, ang kanyang asawang si Brenda ay nakipaghiwalay din sa kanya at piniling lumipat sa New Jersey kasama ang kanilang anak na si Sonny. Makalipas ang 10 taon, isang conspiracy theorist na nagngangalang Casey Houseman, palihim na pumapasok sa silid ng isang astronomy lecturer sa University of California upang mangalap ng impormasyon tungkol sa aktibidad ng orbit ng buwan dahil naniniwala siyang ang buwan ay isang artipisyal na megastructure. Pumunta siya sa kanyang regular na trabaho sa isang fast food restaurant. Si Houseman sa wakas nakakakuha ng email na naglalaman ng impormasyon tungkol sa hindi pangkaraniwang aktibidad ng buwan habang ang orbit nito ay papalapit sa Earth. Gamit ang impormasyong ito, agad niyang sinubukang ipaalam sa NASA. Ngunit wala siyang natanggap na tugon mula sa kanila. Samantala, nagtatrabaho pa rin si Fowler sa NASA at naninirahan kasama ang kanyang anak si Jimmy at ang kanyang yaya, si Michelle. Sa trabaho, ipinaalam sa kanya na ang orbit ng buwan ay lumipat. Bilang karagdagan, natuklasan din nila ang kakaibang gas na ibinubuga mula sa butas ng buwan. Dahil walang tugon mula sa NASA, kinukolekta ni Houseman ang lahat ang kanyang mga natuklasan at pagkatapos ay sinubukang ibahagi ang mga ito kay Harper, na ay nagtuturo sa isang class field trip sa isang museo. Gayunpaman, pinaalis siya ni Harper sa pag-aakalang isa siyang conspiracy theorist. Dahil dito, desperadong itinapon ni Houseman kay Harper ang lahat ng kanyang natuklasan upang basahin bago siya ilabas ng mga gwardya. Si Harper ngayon ay nakatira mag-isa sa kanyang bahay, habang si Brenda ay muling nagpakasal kay Tom Lopez at may 2 anak na babae kasama niya. Nang gabing yun, si Harper nakatanggap ng tawag mula sa kanyang dating asawa na nagsasabi na ang kanilang anak na lalaki ay inaresto ng pulisya dahil sa illegal na karera. Kinabukasan, sinubukan ni Harper na pumunta sa kanyang pagdinig sa piyansa. Gayunpaman, hindi niya makontrol ang kanyang emosyon at patuloy na pinuputol ang mga salita ng hukom. Sa makatuwid, nagpasya ang hukom na ipagpaliban ang paglilitis sa loob ng 1 linggo. Na nangangahulugan na si Sonny ay kailangan makulong ng 1 pang linggo. Nang si Harper sinusubukang suhulan ang hukom upang palayain si Sonny mula sa kulungan, ang balita ng buwan na wala sa orbit ay nagsisimula ng mag-viral. Lumalabas na isinapubliko ni Houseman ang kanyang mga natuklasan sa pamamagitan ng social media. Samantala, natuklasan ng NASA ang anomalya at ang mga tauhan ni Fowler na mayroon sila tungkol sa wala pang 3 linggo bago maghiwa-hiwalay ang buwan at lumikha ng mga debris na kasing laki ng lungsod at inulan sa Earth. Kasabay nito, nataranta ang lahat tungkol sa balita at nagsimulang humingi ng paglilinaw sa NASA. Dahil ayaw magdulot ng kaguluhan, napilitang magsinungaling ang NASA sa publiko at itinatanggi ang lahat ng impormasyon. Sa kabilang panig, lihim na inayos ng NASA ang paglulunsad ng isang space shuttle kasama ang isang tripulante ng 3 astronaut papunta sa buwan upang siyasatin ang abnormalidad. Sa lalong madaling panahon,
Ang parehong kayag na umatake sa misyon ni Harper ay muling lumitaw at pumapalibot sa shuttle. Napinatay ang lahat ng mga astronaut pagkatapos nilang ihulog ang isang pagsisiyasat sa isang 25 kilometro ang lalim na butas sa buwan. Ang insidenteng ito ay malawak ding nakikita ng NASA. Kaya, ang kaguluhan ay sumiklab sa buong mundo. Na may pagnanakaw at kaguluhan sa lahat ng dako. Nagsimulang lumikas ang mga tao at humingi ng kanlungan. Si Brian, na alam din ang tungkol sa anomalya, ay nagpasya na hanapin ang mga natuklasan dating ibinigay ni Houseman sa mga basurahan. Pagkatapos ay binisita niya si Houseman upang magtanong tungkol sa kanyang teorya tungkol sa anomalya ng orbit ng buwan. Habang ang orbit ng buwan ay patuloy na lumalala, ito ay bumabagsak papalapit sa Earth at nagiging sanhi ng mga sakuna tulad ng tsunami, gravitational abnormalities at atmospheric dissipation. Sina Harper at Houseman ay nabiktima rin ng tsunami. Matapos makita ang nangyari sa buwan, ipinapalagay ni Fowler na ang misteryosong kayag ay AI. Ang direktor ng NASA ay natakot. Kaya nagpasya siyang gawin ito magbitiw at iligtas ang kanyang pamilya bago ang anumang masamang mangyari. Kaya, si Fowler na ngayon ang deputy director ng NASA. Pagkatapos ay hinukay niya ang lumang archive ng NASA at hinanap ang lumang footage ni Harper sa panahon ng unang nabigong misyon. Pagkatapos noon, nilapitan siya ng isang matandang lalaki na nagngangalang Holdenfield. Isang dating opisyal ng NASA na ngayon ay nagtatrabaho sa departamento ng archive. Ipinahihiwatig niya na may masamang nangyari sa panahon ng Apollo 11 mission, na matagal nang itinatago ng NASA sa publiko. Napag-alaman na ang Apollo 11 ay nakatuklas ng mga abnormalidad sa ibabaw ng buwan noong landing nito at iyon ang 2 minutong radio blackout ay sinadya upang itago kung paano umalingawngaw ng malakas ang buwan nang ang mga tangke ng gasolina ng spacecraft ay nanagsiwalat ng guwang na loob. Sa makatuwid, isang military program codenamed ZX-7 ang lumikha ng isang EMP device sa pagtatangkang patayin ang kayag. Ngunit inabandona dahil sa budget. Sa lalong madaling panahon, humingi ng tulong si Fowler sa militar upang patayin ang kayag sa buwan. Ngunit ang militar sa halip ay sumang-ayon para patayin ang kayag gamit ang nuclear bomb na hindi nila alam na ang kanilang desisyon ay talagang lubhang mapanganib para sa sangkatauhan. Bago mangyari iyon, inilikas ng militar ang lahat ng residente upang samilong sa bunker na inihanda sa Colorado. Ipinadala rin ni Fowler si Jimmy kasama si Michelle sa bunker. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan siya sa Air Force Chief of Staff at dating asawa, si General Doug Davidson, upang ihinto ang mga plano ng militar dahil naniniwala siyang kaya nilang patayin ang kayag nang hindi nalalagay sa panganib ang maraming tao. Ilang sandali pa, sinundo ng militar sina Harper at Casey para dalhin sa NASA. Pagdating nila, ipinakita sa kanila ni Fowler ang footage ng mga nangyari sa buwan. Sa makatuwid, siya ay humingi ng tulong kay Harper na patayin ang kayag. Inutusan ni Fowler ang EMP na ilabas sa imbakan at ilabas ang retiradong Space Shuttle Endeavour sa museo nito upang maglingkod sa misyon. Ngunit bago itakda ang misyon, si Sonny ay pinalaya mula sa bilangguan at dinala kay Harper sa base ng NASA. Habang nagpapatuloy ang isa pang sakuna, inutusan ni Fowler ang lahat ng kanyang mga tauhan na iligtas muna ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, ang 2 tauhan ng NASA na naiwan, ay natagpuan na ang mga kalkulasyon ni Houseman sa orbit ng buwan ay napakatumpak. Dahil dito, si Houseman ay naimbitahan na sumali sa kanilang misyon mula noong alam niya ang tungkol sa mga megastructure na higit pa sa ginagawa nila. Sa kabilang banda, sinabi ni Harper kay Sonny na sumama kina Jimmy at Michelle sa bunker habang nagmamaneho sila palabas doon. Sa wakas ay inilunsad ni Harper, Houseman at Fowler ang shuttle gamit ang EMP, tulad ng isang gravitational abnormality na nagdudulot ng napakalaking tsunami na dumarating patungo sa lungsod. Sa kabutihang palad, malapit na silang makatakas sa tsunami at gayon din ang grupo ni Sonny. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa space station at huminto sandali para lagyan ng gasolina ang shuttle. Ngunit hindi na sila makapagtagal pa habang papalapit ang buwan sa Earth. Nakipag-bonding si Sonny kina Michelle at Jimmy sa kanilang biyahe papuntang Colorado.
habang kinakausap niya si Doug para tiyakin sa kanya na si Jimmy ay ligtas. Gayunpaman, sila ay ninakawan mamaya ng isang grupo ng mga magnanakaw. Kaya't sila ay napilitang maglakad patungo sa bunker. Sa kanilang paglalakbay, nagulat sila sa isang meteor shower na kung saan ay ang bato ng buwan na nabasag sa mga piraso. Kaya, nagpupumilit silang umiwas sa meteor shower habang humahawak mula sa gravitational shift ng buwan. Ang grupo ay nakarating sa kinaroroonan ni Tom at muling nagkita kay Brenda. Pati na rin ang kanyang pamilya. Lahat sila ay kailangang pumunta kaagad sa bunker dahil lumalala ang sakuna. Sa kalawakan, ang tatlo ay sa wakas ay nakarating sa buwan at naghulog ng isang pagsisiyasat sa loob ng butas upang palabasan ang itim na kayeg. Sa hindi inaasahan, napansin nilang ayaw ng kayeg, ngunit sa halip ay nagsimulang salakayin ang kanilang shuttle. Sa kabutihang palad, agad na hindi pinaganya ni Harper ang kanilang mga electronics nang mapagtanto na ang kayeg ay naaakit sa teknolohiya. Kapag ang mga tripulante ay pumasok sa loob ng buwan nang nakapatay ang mga makina ng shuttle, sa wakas ay napagtanto nila na ang lahat ng mga teorya ng pagsasabuatan na pinaniniwalaan ni Houseman ay totoo. Ito ay lumalabas na ang buwan ay isang megastructure at ang kayeg ay sumisipsip ng enerhiya na nabuo ng isang puting dwarf sa gitna ng buwan. Pagkatapos nito, naglulunsad sila ng isa pang pagsisiyasat pagkatapos makita ang kayeg. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang shuttle ay biglang lumipad ng mag-isa, na naging sanhi ng mga ito. Mawala ng kontrol. Ang grupo ay dinala sa isang silid sa napakabilis na bilis, na nawala ng malay. Hindang nakamamatay na mga natural na sakuna. Sa sandaling iyon, ang gravitational pull ng buwan ay humihiwalay sa kapaligiran ng oxygen. Kaya, lahat ay nagsisimulang magsuot ng oxygen mask habang naglalakad papunta sa tunnel para sa kaligtasan. Sa kasamaang palad, kinailangang isakripisyo ni Tom ang kanyang sarili upang mailigtas ang kanyang bunsong anak na babae dahil ubos na ang oxygen nito. Nang makarating siya sa kanyang pamilya, nagsimulang bumalik ang oxygen. Kaya sinubukan ni Sonny na hanapin si Tom. Gayunpaman, natamba siya ng natutamba na punong nakaipit siya pababa. Kasabay nito, ang presidenteng Estados Unidos ay nagbigay ng utos na maglunsad ng nuclear strike patungo sa buwan. Gayunpaman, tumanggi si Doug na isagawa ang nuclear strike order upang iligtas ang buhay ni Fowler. Gayon din sina Harper at Houseman. Sa halip, iginiit niya na talagang nagtitiwala siya sa kanyang dating asawa at naniniwala na ililigtas niya silang lahat. Samantala, ipinarating ni Harper ang ideya na isasakripisyo niya ang kanyang sarili upang sirain ang kayag gamit ang EMP. Gayunpaman, nabigo ang kanyang plano nang biglang humalili si Houseman sa kanyang pwesto para magsakripisyo. Naramdaman ni Houseman na may pamilya na si Harper at mas karapat-dapat siyang mabuhay para ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang isang astronaut. Si Harper at Fowler ay nagpaalam kay Houseman na sa huli ay ipinagkatiwala ang kanyang ina kay Harper. Ginagamit niya ang EMP at ang lunar module ng crew para akitin ang kayag palayo sa shuttle bago paputukin ang device. Pagkatapos ay sinira niya ang AI, pinatay ang kanyang sarili at pinahintulutan sina Fowler at Harper na makatakas. Sa sakripisyo ni Houseman, ang buwan ay nagsimulang bumalik sa kanyang regular na orbit, na nagtatapos sa Earth. Si Fowler at Harper ay ligtas ding nakabalik sa Earth at sila ay muling makakasama nina Sonny, Jimmy, Brenda, at Michelle. Nagtatapos ang pelikula sa buwan na may operating system, na isang AI, na inilalantad na ito ay nag-imbak ng isang kopya ng kamalayan ni Houseman. Ito ay tila sa kanya bilang sa kanyang ina, na palihim na nagsasaad na sila ay magsisimula ng isang bagay na malaki sa hinaharap.